Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birhen Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Panginoon ko, siya ang nagwagi, kamatayan ay nagapi, pag-asa't buhay siyang handog na tangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namong Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, kung anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen.
Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni Pedro at Juan, lalo na mabatid nila na karaniwang mga tao lamang ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna ng Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga ito? Tanong nila, sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag na magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag si Pedro at binalaan na huwag na magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig, at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit, saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Tayo pong lahat. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoon Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay, tugon. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarurusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid, tugon. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon, ang Panginoon Diyos,
tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw, o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinagpatagumpay, tugon. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo, tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Iwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po. Ngayon ay Sabado ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa atin pong narinig na pahayag mula kay San Marcos ay kanya rin pong sinamarize, no? Kanya din pong pinaalala ang mga pagpapakita na ginawa ni Jesus at kung paano din ang kanyang mga alagad ay nahirapan na unawain at tanggapin ang katotohanan na siya ay muling nabuhay. Atin din po munang balikan ang atin po mga narinig na pahayag simula po nung Lunes, no, ng matapos po nung ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay nung linggo. Nung Lunes, sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta kayo o pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Itong mga babae ang unang nakakita at nakaranas ng muling pagkabuhay ni Kristo. Nung Martes, ang kasunod naman nito ay ang sabi, kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." Nakita ko ang Panginoon. Ito yung naging pahayag at naging pananampalataya ni Maria Magdalena na sinasabi rin sa atin na ipahayag din natin, nakita ko ang Panginoon. Noong Miyerkules, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta."
Ito yung kwento na kung saan yung dalawang alagad ay umalis ng Jerusalem at ninais na magpakalayo-layo na. Pero pinigilan ni Jesus at kanyang binuksan ang kanilang puso't isipan sa mga nangyari. At nung Huwebes, sabi ni Jesus, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Ngayon ba, halimbawa po, pag sinabi natin, buhay na si Kristo, ano ba ang tanggap natin? Wala lang. Okay, buhay. Pero higit kasi doon yung hinihiling sa bawat isa sa atin. Ito ay ginugunita lang natin, nangyari na ito. Wala pa tayo sa mundong ito. Nangyari na ito. Pero yun nga po, yung pananalig ay na ipapakita sa mga bagay na kahit hindi natin naranasan o hindi natin nakikita ng ating mga mata, ay naniniwala tayo. Yun ang pananampalataya. At kahapon, Biyernes, muli napakita si Jesus sa kanyang mga alagad kung paanong ipinahayag din sa Ebanghelyo natin ngayon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Talagang naging mahirap sa mga alagad na talagang maniwala sa mga kwento ng kanilang mga kasamahan. Kaya minabuti pa ni Jesus na magpakita na sa lahat. At ngayon po, yung bilin ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. So, mabuting balita na dapat na pakatandaan si Kristo kahit na nagpakahirap, nagpakasakin, pinako sa krus sa matay, pero muling nabuhay. Yun ang good news. Hindi laging bad news, hindi laging negative, kundi meron din positibong nangyayari sa mga pangit no nakaranasan natin. So, ngayon, Sabado at ikawalong araw ng atin pong pagdiriwang, kamusta naman ba tayo? Ano bang nabago sa atin pong pag-iisip, sa ating pag-uugali? Mas naging matapang na ba tayo? O gusto pa rin natin manatili sa mga kalungkutan, sa mga kadramahan sa buhay, sa mga pag-i-emote natin? Kasi maniwala ka o hindi, nabuhay si Kristo. At hindi kawalan kay Kristo kung paniwalaan mo siya o hindi. Kasi ang kanyang pagkabuhay ay para naman sa ating lahat. So kung hindi natin tatanggapin ito, sino ang mawawalan? Tayo din. Nabuhay na si Kristo, natapos na yung laban, pero tayo nakikipaglaban pa. Kanino? Yan, sa mga ego natin, sa mga pride natin, sa kainggitan, sa selos. Yan ang pinagtutuunan natin ng pansin. Yung mga taong ayaw sa atin, yan ang pinagbubuhusan mo ng energy kaysa doon sa pagnilayan mo yung mga ginawa ni Jesus para sa kaligtasan natin, sa kaligtasan mo. Lagi natin itinutuon ang ating isipan, parang wala doon sa ginawa ni Jesus. Ang nakatuon tayo doon sa kung ano ang kailangan mo at kung ano ang gusto mo. Ang gusto ng karamihan, maraming pera. Ang gusto ng mga matatanda, kabataan. Maging bata uli. Pero yun nga yung pinapadaan na nga tayo sa proseso. Kailangan natin pagdaanan ito. Kadalasan lang, mas nagtatagal tayo sa ilang mga kaganapan sa buhay natin na pwede nang matapos para makapag-proceed tayo, para bang level 1, level 2, level 3, naiwan ka sa level 1. Ano mangyayari sa atin yan? Buhay na si Kristo, pero ayaw mo pa rin mabuhay.
problema mo na yan. Pero nagbigay na ng solusyon sa Jesus at patuloy siyang nagbibigay ng gabay sa ating lahat. Kailangan lang natin matutong makinig at lalong-lalo na matuto tayong manalig sa Kanya. Hindi man natin siya nakikita ng pisikal, hindi man natin siya nahahawakan. Pero sa pananalig natin, naririto sa Jesus, laging ibinibigay ang Kanyang sarili dito sa banal na Eucharistia. Amen? Magsitayo ang lahat. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya, naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa kaibubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ng mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala na Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan, na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria, at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulan. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawa ng patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Sa tagapili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Regina Celi, letare, alleluia,
For us, O Holy Mary, Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. may the divine assistance remain always with us. Amen. Good morning po. Magandang umaga. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagbata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag papabayaan, o ina ng aming buhay. Kami rin ay arin mo, mga anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga nagbata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.